Ang inyo pong napapanood ay ang kuha sa NBI kung saan dumating na ang provisional state witness na si Ruby Tuason at mga whistleblower sa PDAF scam. Dadalo sila sa case conference ngayong hapon kaugnay ng pagharap nila bukas sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon. Nasa loob tayo ngayon ng conference room ng National Bureau of Investigation. Dito sa ikalawang palapag ng kanilang main office, may 10 minuto na ang nakalilipas ng pumasok at dumating dito sa conference hall si Ruby Tuason. At kaya nga nang inaasahan, gwardyado ito ng mga tauhan ng DOJ Witness Protection Program. Hindi nakakalapit yung mga kagawad ng media sa pwesto nitong si Ginang Tuason. At kung makikita mo sa ating live video, yung mga security personnel ay nasa kanyang likuran, nasa kanyang kaliwa, at nasa kanyang kanan. Bukod pa yan doon sa mga dineploy na security personnel ng National Bureau of Investigation sa labas nitong conference hall ng NBI. Inaantabayanan pa ng mga tauhan ng NBI, maging nitong Department of Justice, yung pagdating pa ng ilang pa sa mga whistleblower para formal na masimulan itong tinatawag nilang case conference. Ipinatawag ito alas 2 ng hapon pero lumilitaw na medyo atrasado tayo ngayon sa itinakdang appointment. Ayon sa mga opisyalis na ating nakausap mula dito sa National Bureau of Investigation, inaasahan darating din dito si Ben Horloy at yung iba pang whistleblower, yung kanilang mga abogado. Dito sinasabing pag-uusapan at tatalakayin pa, ihimayin pa yung mga detalye na posibleng mapag-usapan sa pagdinig ng Senado bukas. Kaugnay pa rin ng Malampaya at PDAF scam. Binigyan lang tayo dito ng more or less 15 minutes para manatili dito sa conference hall ng National Bureau of Investigation at lalabas tayo rito mamaya-maya para simulan na ng formal itong closed door case conference. Kaugnay pa rin ng PDAF at Malampaya scam. Inaasahan pagkatapos nito didiretso at tutulak yung mga whistleblower, including Mrs. Ruby Tuason, sa NBI Chapel na nandiyan naman sa ground floor ng NBI compound. Isang misa ang isasagawa. Magkakasama yung mga tauhan ng NBI, mga tauhan ng DOJ, at syempre, itong mga whistleblower. Ayon doon sa mga nakakausap nating ilang opisyales mula dito sa National Bureau of Investigation, nais nilang magkasama-sama. Kaya sila nararito ngayon at gusto nilang tumalo at dito sa isasagawang misa bago tuluyang humarap sa Senado bukas. Balik muna sa inyo dyan sa studio kung meron kayong katanungan. Go ahead. Emil, tama yung pag-iintindi natin, no? Hindi nakausap ng mga tauhan o mga kawani ng media itong si Ruby Tuason sa kanyang pagdating. Tama? Tama yan. Si Ginang Tuason ay nasa isang restricted area. Kung bakit makikita niyo dyan sa ating live feed, nasa likuran siya ng lamesa. Ito mismo sa conference hall ng NBI pero hindi makakalapit yung cameraman natin. Kung nais mo siyang ma-ambush interview ay hindi maaari dahil haharangin tayo ng itong mga tauhan ng DOJ Witness Protection Program personnel. Pero ayon doon sa ating naging pag-uusap kasama yung naglatag ng seguridad dito, yung in charge na NBI official, ay mabibigyan tayo ng pagkakataon na makapanayam itong si Ginang Ruby Tuason, kung si Ben Horloy at yung iba pang whistleblower. Mamaya, pagkatapos noong closed door case conference at bago isagawa yung misa sa chapel, hindi matansya kung ilang oras tatakbo itong case conference dito sa NBI conference room. Kaya hindi ko pa mabitawan kung anong oras sisimula naman yung misang sasagawa para dito sa mga whistleblower dahil hanggang sa mga oras na ito ay kulang pa yung panel. May inaantabayan ng pangilang pang opisyales ng Department of Justice, pati na yung iba pang whistleblower, sina Ben Horloy, ay wala pa rito sa area. Si Ginang Merlina Sulas ay nakita natin kanina sa itaas. Subalit dito mismo sa conference room ng NBI ay wala pa sila. Yes. Emil, alam natin hindi natin nakakausap itong si Ruby Tuason ngayon. Pero sa mga kanyang mga abogado ba dyan at mga kasamahan dyan ay may reaction ba si Ruby Tuason doon sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na niluluto umano ng gobyerno ang ebidensya laban sa kanya
Sabi daw kasi ng senador, gusto raw ipaabot sa 50 million pesos ang umano'y kinubra ng senador para umabot sa plunder yung halaga, para umabot nga doon sa kasong plunder yung sinasabing nakubkob na pera ng senador. May reaction ba yung mga kasamahan na sinabi ni Ruby Tuason tungkol dito? Pagdating nitong si Ruby Tuason sa lobby ng NBI main building ay agad nating naitanong at naibato yung katanungan hinggil nga doon sa akusasyon ni naging statement ni Senador Jingo Estrada. Pero hindi ito sumasagot. Dire-diretso lang ito naglalakad patungo sa ikatlong palapag nitong NBI main building. Yung tungkol naman sa mga abogado ay hindi ko pa nakikita si Atty. Dennis Manalo yung kumakatawan para kay Ginang Tuason. Pagiging iba pang associate ni Atty. Manalo ay wala pa rin dito sa area. Ang kanya lang kasama nang siya dumating at pumasok dito sa NBI conference room ay ang mga tauhan ng DOJ Witness Protection Program na nagsisilbing kanyang security ngayon mula pa nung siya nga ay lumabas at dumating dyan sa airport. Okay. Balik sa inyo. Okay, antabayanan na lang natin yung mga latest na pangyayari dyan. Maraming salamat, Emil Sumangil.